Inilagay muna ni Damian ang mga gamit ni Jermaine sa upuan sa bandang likod ng kotse. Saka agad na pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Walang imikan ang dalawa sa loob ng kotse. Pareho silang nagkahiyaan na magsalita na dalawa. Mabilis naman silang nakarating sa tinutuluyan ni Jermaine. Bubuksan na sana ni Jermaine ang pinto ng kotse pero pinigilan siya ni Damian. "Wait Jermaine, can we talk?" Wika ni Damian habang pinipigilan ang kamay ni Jermaine na buksan ang pinto. "Anong pag-uusapan natin?" Nagtatakang tanong ni Jermaine sa binata. "Gusto ko sana mag-sorry sa'yo. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo noon sa Isla Paraiso at sa lahat ng mga nagawa kong ikinagalit mo sa akin lately. Sorry Jermaine." Buong tapang na humingi si Damian ng paumanhin sa lahat ng nagawa niya sa dalaga noon. Parang gusto din niya matawa sa sarili niya dahil ngayon lang siya nagsabi ng sorry sa ibang tao sa buong buhay niya. Kay Jermaine lamang niya ito na ginawa. Tumangulang ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot sa binata. Totoong nagalit siya ng gusto kay Damian noon pero nang malaman niyang hindi ito nakatayo ng 2 araw ay bigla siyang nahiya sa binata. "Jermaine, pwede ba tayo magsimulang muli bilang magkaibigan?" Tanong ni Damian sa dalaga. Bigla naman nag-angat ang paningin si Jermaine. Diretso siyang nakipagtitigan kay Damian at nakita niya pasusumamo sa mga mata ng binata. Kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na tanggapin ang pakikipagkaibigan sa kanya ni Damian. "Okay," sagot niya na may ngiti sa kanyang labi habang tumatango. "Talaga?" Halos hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Damian. Malawak din ang pagkakangiti ng binata. "Yes, friends." Muling sabi ni Jermaine sabay lahad ng kanyang kamay sa harap ni Damian. Agad namang tinanggap ni Damian ang pakikipagkamay sa kanya ni Jermaine. Mahigpit pa niya itong hinawakan dahil sa saya na kanyang nararamdaman. "Friends," pag-ulit pa ni Damian sa sinabi ni Jermaine habang mahigpit na hinawakan ang kamay ng dalaga. "Aray! Grabe ka naman. Gusto mo atang durugin ang kamay ko." Nakasimangot na reklamo ni Jermaine sa binata. Agad din niyang hinila ang kanyang kamay na nasaktan sa kainihipan. Sorry, hindi ko sinasadya. Masaya lang ako kaya napahigpit ang pagkakahawa ko sa kamay mo." Paghingi ng pamanhin ni Damian sa dalaga. Muli din niyang kinuha ang kamay ng dalaga at siya na mismo ang umihip dito. "Okay na ako, sige na. Kailangan ko nang pumasok. Baka pagsaraduhan na ako ng may-ari ng paupahan." Wika ni Jermaine saka tinanggal ang kanyang seatbelt. "Wait!" sabi ni Damian saka nagmadaling bumaba ng kotse saka umikot sa gawin ni Jermaine at pinagbuksan nito ang dalaga. "Thank you." Pasalamat ni Jermaine na makuha na niya lahat ng kanyang gamit. "Hintayin mo ko bukas, okay? Pupuntahan kita dito na maaga." Pahabol pa ni Damian sa dalaga habang papasok na ito sa gate. Tumangulang si Jermaine sa tuluyan na pumasok sa loob ng bahay. Nakangiti din siya habang umakyat ng hagdan hanggang makapasok sa kanilang kwarto ni Hart. "Himala, maganda ata ang gabi mo ngayon friend. Ano bang meron?" Nagtatakang tanong ni Hart sa kaibigan. Tumayo din ito mula sa kanyang upuan at lumapit kay Jermaine. Sinalat pa nito ang noo at leeg ng kaibigan upang alamin kung may lagnat ito. "Wala ka naman lagnat. Ano bang nangyayari sa'yo?" Puno ng pag-alala na tanong ni Hart sa kaibigan. Nasayang nakasisiyan na nakasimangot ang kanyang kaibigan nitong mga nakaraang araw. Kaya naman labis siya nagtataka ngayon kung bakit ito nakangiting umuwi. Bakit bawal na bang umiti ngayon? Pasupladang tanong ni Jermaine sa kaibigan. Umiwas din siya kay Hart dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin sa kanyang kaibigan. "Nagtataka lang kasi ako, Frenny, kasi naman parang binenta mo lahat ng saya sa mukha mo nito mga nakaraang araw. Dahil laging madilim ang tabas ng mukha mo kapag umuwi ka. Pero ngayon, tingnan mo naman para kang nanalo sa loto. Wait a minute. Kanino galing ang bulaklak at teddy bear na yan? Uy, mukhang in love ka na, Frenny." Masayang wika ni Hart, sabay akbay sa kaibigan. Hindi niya talaga ito titigilan hanggat hindi ito umaamin sa kanya. "Ikaw talaga kung ano-ano lang napapansin mo. Diyan ka na nga, maliligo lang ako." Pairap na sagot ni Jermaine sa kanyang kaibigan ngunit nakangiti pa rin ito at baka sa mukha nito ang saya na kanyang nararamdaman. Masayang umuwi si Damian sa kanyang kondo. Para siyang nanalo sa loto dahil nagkaayos na sila ni Jermaine. Aaminin niyang nahirapan din siyang paumuin ng dalaga. Hanggang sa umabot pa sa nasaktan na siya ng gusto ng dalaga pero sulit naman ang lahat ng hirap niya. Dahil ngayon, tinanggap na ni Jermaine ang kanyang pakikipagkaibigan sa dalaga. Bago matulog si Damian ay nagsend na naman siya ng message kay Jermaine.
Nakailang mensahe din siya ngunit walang sagot ang dalaga kaya nag-goodnight na lang siya. Baka kasi tulog na si Jermaine. Ngunit biglang nawala ang kanyang antok dahil biglang nag-reply si Jermaine. Good night. Halos lumawa ang mga mata ni Damian na mabasa ang reply na iyon ni Jermaine. Muli siyang bumangon at naglakad-lakad. Parang bigla siyang nasabik na makita ulit ng dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit iisa lang ang alam niya. Mahal na niya ang dalaga dahil ngayon lang siya nagulo ng isang babae sa buong buhay niya. Kinabukasan maagang nagising si Jermaine upang maghanda sa kanyang pagpasok. Matapos maligo isinuotan niya ang damit na bigay sa kanya ni Hart. Marami kasing ibinigay ang kanyang kaibigan sa kanya. Pero hindi pa niya naiisuot ang mga ito dahil nahihiya siya magsuot ng mga mamahalin. Pero naubusan na siya ng mga maiisuot dahil hindi na siya nakapaglaba dahil sa daming gawain niya. Kaya ngayon ay isinuot na niyang isang dress na bigay sa kanya na kaibigan. Paglabas niya ng banyo ay saktong babangon naman si Hart. Humihikab pa ito at nag-iinat na matigilan dahil sa nakitang ayos ng kanyang kaibigan. Ngunit bigla siyang napatayo na makita niya si Jermaine na suot ang bigay niyang dress. Ay, ang ganda mo, Frenny. Halos hindi kita nakilala. Bagay na bagay sa iyong damit mo. Papuri ni Hart sa kanyang kaibigan. Salamat friend, naubusan na kasi ako na may isuot. Kaya kahit nahihiya ako magsuot na mamahalin, isusuot ko na lang. Hindi ba masagwang tingnan? Nahihiyang tanong ni Jermaine sa kaibigan. Ano ka ba? Ang ganda-ganda mo kaya? Siguradong maraming maghahabol sa iyo ngayon kapag nakita ka ng mga boys. Natutuwang wika ni Hart. Hindi ka ba papasok ngayon? Tanong niya sa kaibigan dahil tanghali na itong gumising. Dati naman isabay silang nagigising at nagkakape pero ngayon kakabangon lang nito. Mamaya pa ako alis, Frenny. Wala kasi ang prof namin sa first subject. Sagot ni Hart sa kaibigan. Tumayo na rin ito upang magbanyo. Sige, mauna na ako at baka malit pa ako. Paalam niya sa kaibigan saka kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas ng pinto. Paglabas ni Jermaine sa gate, isakto naman na dumating ang kotse ni Damian. Tumigil muna siya sa tapat ng gate at hinintay na maiparada ng binata ang kanyang sasakyan. Good morning, Jermaine. Pagpati sa kanya ni Damian na makalapit siya sa dalaga. Good morning din, sagot niya sa binata. Tipid lang siyang umiti dito dahil nahihiya siya kay Damian. Parang hindi rin siya komportable sa suot niya. Madalang kasi siya magsuot ng dress kaya naiilang siya. Agad na pinagbuksan ng pinto ni Damian ang dalaga. Matapos makaupo ni Jermaine ay agad niyang isinara ang pinto ng kanyang kotse at umikot sa driver's seat. Nang makasakay si Damian ay muli pa siyang pinagbasdan ni Jermaine. Matamis din siyang nakangiti sa dalaga. You look so beautiful. Papurin Damian kay Jermaine. Saka mabilis na in-start ang makina ng kotse. Thank you, sagot ni Jermaine. Ngumiti din siya sa binata bago ibinaling ang paningin sa harapan. Naging maganda ang samahan ng pagkakaibigan ni na Jermaine at Damian. Laging hinahatid sundo ni Damian si Jermaine at minsan lumalabas din sila upang kumain. Mukhang napapadalas na ata ang pakikipag-date mo kay Kulugo, ha? Pabirong tanong ni Hart sa kaibigan. May ngiti din sa labi nito at mukhang masaya ang dalaga para sa kanyang kaibigan. Mahinang tumawa si Jermaine. Natawa din siya sa tawag ni Hart kay Damian na Kulugo. Kung sa bagay, sa kanya naman iyon galing ang salitang Kulugo. Wag lang sana marinig pa ito ni Damian at baka magtampo sa kanya binata. Magkaibigan lang kami, kaya huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ang paglabas naming dalawa. Kayo nga ni Nico lagi magkasama pero hindi ko naman iyon binibigyan ng mali siya. Sagot din niya sa kaibigan. Iba naman ang sa amin ni Nico kasi hindi ko naman inaaway yun. Ikaw, kulang na lang sakalin mo yung tao. Patuloy na pangiinis ni Hart sa kaibigan. Ganito ang banding nila magkaibigan. Laging nag-aasaran. Pero wala namang napipikon sa kanila dahil kilala na nila ang ugali ng bawat isa. Maagang bumangon si Jermaine dahil maglalabas siya ng kanyang mga damit. Tuwing Sabado na lang kasi siya nakakapaglaban ng kanyang damit dahil wala na siyang oras sa weekdays. Mabilis naman siyang natapos dahil hindi naman marumi ang kanyang mga damit. Saktong natapos siyang magsampay nang tawagan siya ng kanilang landlady. Jermaine, may bisita ka. Halika na muna dito para makapag-usap kayo. Narinig niyang pagtawag sa kanya ni Aling Carla. Nandyan na po, Aling Carla. Magalang na sagot niya sa matanda. Jermaine anak, kumusta ka na dito? Salubong sa kanya na kanyang tita Joy. Ngayon lang ulit nakadalaw ito sa kanya dahil sa hindi ito makalis sa bahay ng kanyang amo. Tita, I miss you, tita. Masayang niyakap ni Jermaine na kanyang tita sa kahinalikan pa niya ito. Namiss niya ang kanyang tita.
Masiyang niyakap ni Jermaine ang kanyang tita sa hinalikan pa niya ito. Namiss niya ang kanyang tita. Ilang buwan na rin nang huli sila nagkita na dalawa. Namiss na rin kita anak, pasensya ka na ha. Masyado lang ako maraming gawain sa mansyon, kaya hindi na kita nadalaw dito. Wika sa kanya ng tita habang hinahaplos ang kanyang muka. Ayos lang po tita, naintindihan ko naman po. Salamat nga po pala sa mga pinadala niyo sa akin tita. Napakalaking tulong talaga sa akin ng mga binigay niyo. Pasalamat niya sa napakabait niyang tiyahin. Kung sana nagkaroon lamang ito ng anak siguro, busog na busog sa pag-aalaga at pagmamahal ang anak nito. Siya nga pala may dala ako ditong pagkain. Halika't pagsaluhan natin. Wika ng kanyang tita sa inalabas ang mga baon na dala-dala nito. Masiyang kumain na magtiyahin nang dumating si Damian. Pinapasok naman siya kaagad na may-ari ng paupahan dahil kilala na siya nito. Lagi din kasi niyang niririgaluhan ng may-ari. Kaya pwede na siya makalabas-pasok sa loob ng boarding house. Tumuloy ka na sa kusina, iho. Nandun si Jermaine at ng tita niya. Sabi sa kanya na may-ari, salamat Aling Carla. Wika niya saka mabilis na pumasok sa loob. Agad din siyang nagtungo sa kusina upang puntahan si Jermaine. Gusto rin niya makilala sinasabing tiyahin ng dalaga. Paglapit niya sa pinto ng kusina ay nagulat si Damian sa kanya nabungaran. Yaya, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Damian sa babaeng nagpalaki sa kanya. Gulat na gulat naman si Joy dahil sa biglang pagsulpot ng kanyang alaga. O Damian, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Puno ng pagtataka na tanong ni Joy sa binata. Hindi niya akalain na papasok sa ganitong lugar si Damian. Ang inaalagaan niyang parang prinsipe kung ituring na kanyang mga magulang. Kaya lahat ng luho at kalokohan ay kinukonsinte ng mga magulang nito. Hindi naman nakapagsalita si Jermaine na sa pagkagulat, hindi pa pala niya nababanggit kay Damian na pamangkin siya ng kanilang mayordoma. Naisip din niya na baka magalit na sa kanya si Damian at hindi na makipagkaibigan sa kanya. Damian, pasensya ka na. Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Tita ko si Tita Joy. Alanganin na wika ni Jermaine ang lakas din ng kabog ng kanyang dibdib. Tita mo si Yaya? Nagtatakang tanong ni Damian sa dalaga. Ngunit tumangulang si Jermaine sa kanya. Magkakilala kayo? Nagtatakang tanong ni Joy sa dalawang nasa harapan niya. Nagpapalit-palit din siya ng tingin sa dalawa. Opo tita. Opo yaya. Magkapanabay na sagot ng dalawa kay Joy. Saka sila nagkatinginan na dalawa na tila natatakot na maaaring sabihin sa kanila ni Joy. Paano kayo nagkakakilalang dalawa? Kailan pa? Muli na namang tanong sa kanila ng babae. Sa Isla Paraiso po kami una nagkita ni Jermaine Yaya. Pagtatapat ni Damian sa babaeng itinuring niyang tunay na ina. Parang bigla namang sumakit ang ulo ni Joy dahil sa mga nalaman niya. Hindi naman siya magagalit kung maging magkaibigan sina Jermaine at Damian. Ang inaalala niya ay ang mga magulang ni Damian na napakamata pobre. Damian, hindi naman sa ayaw kung maging magkaibigan kayo ni Jermaine. Ang sa akin lang paano kung malaman ito na magulang mo? Siguradong malaking gulo ang mangyayari kapag nalaman nilang nakikipagkaibigan ka sa tulad lang ni Jermaine. Baka ipahiya lang nila ang pamangkin ko. May kaba sa dibdib na wika ni Joy. Hindi na nga po ako bata, yaya. Kaya hindi na nila maaaring panghimasukan pa ang buhay ko. Hindi na rin ako nakatira sa mansyon. Kaya malaya akong makipagkaibigan sa kahit sinong tao na gusto ko makasama. Pangangatwira naman ni Damian. Bigla din nagigting ang kanyang pangada sa inis sa kanyang mga magulang. Sinasabi ko lang ang mga pwede mangyari, Damian. Kilala ko ang mami mo. Hindi iyon papayag na ang kaisa-isahan niyang anak ay nakikipagkaibigan sa katulad naming mahirap lang. Parang maiiyak na wika ni Joy. Nagpapakatotoo lamang siya sa kanyang sarili dahil ipinanganak siyang mahirap at mamamatay rin na mahirap. Yaya, don't say that. Dahil para sa akin pantay-pantay lang tayo. Walang mahirap at walang mayaman. Kaya wag mong iisipin ang ganoon, okay? Pag-alo ni Damian sa kanyang napakabait na yaya. Ang babae nag-aruga at nagmahal sa kanya ng tunay. Ayoko lang na masaktan ng pamangkin ko. Mahal na mahal ko si Jermaine. Sa akin na rin ibinili ng aking kapatid si Jermaine kaya gusto ko siyang protektahan. Naintindihan mo ba ako, Damian? Wika ni Joy. Nakayuko lang si Jermaine habang nakikinig sa usapan ng kanyang tita at ni Damian. Hindi din niya alam kung ano ang gagawin niya. Totoo naman ang mga sinasabi ng kanyang tita Joy. Hindi sila magka-level ni Damian. Kumbaga, lupa siya at langit naman si Damian. Hindi siya masasaktan, yaya. I promise you that. Pangako ni Damian sa kanyang yaya. Sa kanya ito niyakap. Yaya, don't cry na. Ako ang bahala kay Jermaine, okay?
Sabi pa niya sa kahinalikan ng pisngi na kanyang yaya. Diyan ka magaling na bata ka, pati ako binobola mo. Pabirong wika ni Joy sa kanyang alaga habang nakangiti. Hindi kita binobola ya. Totoo ang sinasabi ko. Mamaya maniwala pa siya si Jermaine. Muling wika ni Damian sa kakinindatan si Jermaine. Palihim naman ang umiti si Jermaine dahil sa ginawa ni Damian. Wow, kare-kare! Bulalas ni Damian habang nakatingin sa baonan na nasa ibabaw na lamesa. Nagluto ako kanina para kay Jermaine. Halika na't kumain ka na rin. Alam kong paborito mo rin ito. Wika ni Joy saka pinaupo si Damian sa tabi niya. Ikinuha naman siya ni Jermaine ng plato at kutsara nito upang makakain ng binata. Masiyang pinagsaluhan ng tatlong kare-kare na baon ni Joy. Matapos nila mananghalian ay nagpaalam na si Joy. Hinatid siya ni Damian sa kanyang mansyon, ngunit agad din itong binalikan si Jermaine upang ipasya sa mall. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.